State of the Nation. Biglang lumiko papunta sa damuhan ng AUV na yan bago nahulog sa bangin sa Nagilian, La Union. Ayon sa mga pulis, iniwasan ng AUV ang kasalubong nitong van at nawala ng kontrol. Sugatan ng 4 na sakay ng AUV, kabilang ang driver. Isinugod sila sa pagamutan. Bagong balita ngayong gabi, sumiklab ang sunog sa isang gusali sa Binondo, Maynila. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, patuloy na inaapula ang sunog na umakyat sa ikalawang alarma. Hindi pa batid ng BFP kung ano ang mga gamit sa loob. Isinara muna ang Padilla State kung nasaan ang gusali. Isinusulong ng National Security Advisor na palakasin ang batas laban sa pang-espiya sa bansa. Sa gitna ito ng mga kaso ng paniniktik at panloloko ng dayuhan na dayuhan ang sangkot. Isang Malaysian nga ang bistadong nagbebenta umano ng aparatong ginagamit pang-i-scam. May report si Marisol Abderrahman. Section 29, unauthorized access or intentional breach. Sa isang hotel sa Parañaque, dinakip ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Bureau of Immigration at National Telecommunications Commission ang Malaysian national na ito. Nagbebenta umano siya online ng tinatawag na International Mobile Identity Subscriber o IMSI catcher. Isang aparatong ginagamit daw ng mga sindikato sa panluloko. 600,000 pesos daw ang halaga nito. Nag-harvest po ito ng mga phone numbers. Marami po tayong natatanggap na kung ano-ano mga text messages na unwanted, na hindi natin gustong matanggap pero nakakatanggap po tayo. It's because itong machine po na ito ang ginagamit. Kaya raw ng nabawing electronic device na mag-intercept sa mga mensahe, pag-uusap at tawag sa cellphone at gadgets. The solution is find the source. Kung hahabulin mo lang, yung operator hindi mauubos. So tinarget namin yung source ng IMSI catchers. This is one of the major suppliers ng IMSI catcher dito sa Philippines. Hindi raw naging madali ang paghuli sa dayuhang suspect. We have to step in and bring in advanced science technology in tracking it down. And finally, we caught up with him in cooperation with our foreign partners, yung Malaysian government. Sinusubukan pangkunan ng pahayag ang suspect na inireklamo na ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at iba pa. Tingin ng mga otoridad, may mga kasabwat pa siya. At hindi lang sa mga panulokong sangkot ang mga dayuhan nakatutok ang mga otoridad, kundi pati sa paniniktik umano ng ibang bansa. Ang AFP naniniwalang magkakaugnay ang pagdiskubre sa mga underwater drones sa Masbate, ang paghuli sa ilang dayuhang may peking ID at birth certificate, at ang dudang espiyang China si dismissed Banban Mayor Alice Guo. Ang pagdakip pamakailan sa Chinese national na umano'y naniktik sa ilang base militar, opisina ng gobyerno, vital installations at mga mall, at ang mga operasyon ng mga pogo. If we look at the entire expanse of the country, covering the different instruments of national power, and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Pero nang tanungin kung China ang nasa likod ng mga ito, sagot ng AFP, I do not want to speculate on anything. We base our statements on facts. Sa gitna nito, hinikayat ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang Kongreso na palakasin pa ang batas laban sa pang-eespiya. Marisol Abderrahman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May naaresto ng mga suspect sa pagpatay sa isang senior citizen sa sementeryo sa Sorsogon City. Tinutugis naman ng mga namaril sa nagde-deliver lang na truck sa Maguindanao del Sur. Yan ang mga spot report ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Binaril mga kaibigan sa timbangan. Duguan sa driver's seat ang truck driver na ito sa Maguindanao del Sur. Dead on arrival siya sa ospital. Ang dalawang kasama ng driver sugatan. Base sa investigasyon, hinarangan at pinagbabaril sila ng riding in tandem habang pauwi mula sa pagdi-deliver. Pagnanakaw ang tinitingnang motibo lalo't nawalan sila ng pera at gamit. Di patukoy ang mga salarin pero may pagtugis na. Driver ng pickup naman ang patay sa pamamaril sa Davao City. Tinamaan siya ng bala sa ulo.
Pinaniniwala ang sospek ang lalaking nakita ng mga saksi na nakapulang sweatshirt at denim pants. Iniimbestigan pa ang krimen. Sa Sorsogon City, may naaresto ng 2 sospek sa pagpatay sa isang babaeng senior citizen na nakita sa loob ng isang mausoleo sa Sorsogon Public Cemetery. Ayon sa mga pulis, mga trabahador ng sementeryo ang mga sospek. Kwento ng isa sa kanila, hold upin lang sana nila ang matanda. Pero sinuntok daw ng kanyang kasamahan ng biktima at hinampas pa ng bato dahil 300 pesos lang daw ang laman ng kanyang wallet. Mahaharap sa reklamong robbery with homicide ang mga sospek. Adrian Priatos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang empleyado ng gobyerno na nasa Metro Manila ang pabor sa mungkahing agahan ang kanilang pasok para makabawas sa traffic. Maging si Pangulong Marcos bukas sa panukala, pero ayon sa Civil Service Commission, marami pang dapat ikonsidera. May report si Katrina Son. Para makabawas sa matinding traffic sa Metro Manila, rekomendasyon ng MMDA ang 8 a.m. to 5 p.m. na pasok ng government employees sa Metro Manila, paagahin sa 7 a.m. to 4 p.m. Pinag-aaralan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mungkahi. We're studying it. If it works, we'll do it. But we have to. It's not enough to talk to the traffic enforcers and the administrators of traffic that have made the suggestion. We also have to ask the commuting public kung practical para sa kanila. At kapag lumabas daw na mas makakabuti ito para sa lahat, wala raw nakikitang problema ang Pangulo sakaling ipatupad ito. Pinulsuhan natin ang mga empleyado ng gobyerno kung pabor kaya sila sa panukala ng MMDA. Ilan sa nakausap namin, nagsabing mas maigi nga raw na maaga silang makakauwi. Okay lang naman po kasi malapit lang naman din ako uwian ko. Diyan lang po sa Viluna. Kaya po parang hindi rin sa akin kasi maaga din akong gumising. Bukod dito, hindi rin daw sila may ipit sa traffic. Pwede naman sir. Oo. Kung yun ang solusyon para mabawasan yung traffic, bakit hindi? Ma-adjust lang naman na isang oras. Mas mapapaaga yung pasok, tapos mas mapapaaga din po yung uwi. So, less traffic na rin po. Ayon naman sa Civil Service Commission, maraming dapat isaalang-alang bago ipatupad ang pag-adjust ng work schedule ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Meron kasing nilabas na ang CSC na memorandum circular addressed to all government agencies. Number 1, na ang core working hours ng gobyerno ay 8 a.m. to 5 p.m. Ibig sabihin, dapat may tao sa opisina ng gobyerno from 8 a.m. to 5 p.m. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May bagong Tier O ang Korte Suprema laban sa pag-disqualify sa 3 aspirant. Kaya ang COMELEC nangangamba na maging atrasado na naman ang pag-imprenta ng mahigit 70 milyong balota para sa eleksyon 2025. Anila, sa bawat pangalan na ihahabol sa balota, kailangang baguhin ang database. Kailangan ding magsagawa ng serialization ng bawat balota at gumawa ng mahigit 1,000 ballot face. Inaabot daw ng 2 hanggang 3 araw ang prosesong ito. May mga nakahain pang petisyon kontra disqualification. 25 sa national at local positions at 22 sa party list. Pati naman daw ng Korte Suprema ang epekto ng mga Tier O sa printing ng balota. Sa gitna nito, titiyakin daw ng COMELEC na hindi maapektuhan ang deployment nito at ng iba pang kagabitan sa eleksyon. Saan nga? Sa David ba yun? Pulang Araw Stars, Sania Lopez at David Licauco may pasilip sa bagong pagsasamahang proyekto. Starstruck Ultimate Survivor Jeneline Mercado nananatiling kapuso kasama ni Jen sa pagpirma ng kontrata. Sina GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet G. Razonable, at manager ni Jen na si Katrina Aguila. Wala naman ako ibang uuyan, kundi yung bahay ko, yung GMA. Nagpapasalamat din ako sa GMA, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dahil hindi nila ako binitawan. Jen coincides with the start, the manifestation of a dream we both shared. Ang GMA noon,
nagnanais na makapagpasikat ng artista. Nagkataon, this was the first year of Starstruck 2003, where Jeneline was the ultimate survivor na female. So on that basis, talaga yan ang OG. Definitely, homegrown all throughout. This 2025, muling mapapanood si Jen sa isang action drama series. Rom-com drama movie kasama ang mister na si Dennis Trillo. At may ilalabas din siyang kanta at album. May bagong kanta rin na i-release si Jen ng BTS this weekend. Justin Bieber in-unfollow ang misis na si Hailey sa Instagram. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ng Southern Taiwan pasado hating gabi. Ang epicenter ay sa kabundukan malapit sa lungsod ng Chiayi. Sa isang grocery store doon, nagbagsakan ng mga paninda. Sa Tainan City naman, tila hindi natinag sa pagyanig ang mga nagiinuman sa isang bar. Pero sa ibang lugar sa Tainan, ilang residente ang sinagip mula sa mga nasirang gusali. Di bababa sa 27 ang naospital ayon sa Taiwan Fire Department. Sabi naman ng Manila Economic and Cultural Office, 300 Pinoy na factory workers doon ang inilikas. Ilang aftershocks na ang naitala. Isang bayan, 4 na agad ang pwedeng pasyalan. Mula sa fine and rocky beaches hanggang sa historical landmarks, hindi ka raw mababato sa ganda ng Bato, Catanduanes. Di tayo dyan kasama si Oscar Oida. Saan ba to? Ay, iba to. All-in-one town ang kayang pasyalan. Sa Bato, Catanduanes. Tanaw sa Sakahon Beach ang 2 islet na hugis, pagong at buhaya. Di ka magsasawa sa swimming o mag-emote sa pinong buhangin. Add up to the thrill, akyatin ang Bote Lighthouse up the hill. Pacific view ang matatanaw. Panoramic gaze ang hatid ng parola sa nakalululang ganda. Mukha ni Poseidon, tila nagmarka sa kakaibang rock formation. Pwede ring mag-swimming sa crystal clear lagoon. Sa hugis at forma ng mga bato, para kang napunta sa ibang mundo. Bahagi rin ng pasyal ang pagdarasal sa Bato Church, nagawa sa Coral. 1830 pa itinayo ang simbahang sinubok na ng malalakas na bagyo. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.